Kung may natutunan ako matapos mawala ang asawa ko, iyon ay ang katotohanang hindi humihinto ang buhay para sa kahit sino. 5 taon na ang nakalipas mula nung mamatay ang asawa kong si Ramon. 5 taon na rin akong namumuhay bilang isang byuda. Noong una, akala ko hindi ko kakayanin. Pakiramdam ko noon ay kasama ring inilibing ang malaking bahagi ng pagkatao ko. Pero may negosyo kaming naiwan. May mga empleyadong umaasa. May mga responsibilidad na kailangang harapin. Kaya kahit masakit, kinailangan kong tumayo ulit. Dear Miss Kali, ako po si Lily, 40 years old. May-ari ng isang logistic at warehousing company na minana ko pa mula sa pamilya ko. Marami ang nagsasabing maswerte raw ako dahil mayaman ako. Ngunit hindi nila alam na sa pag-uwi ko gabi-gabi sa malaking bahay, katahimikan lang ang sumasalubong sa akin. Ang nag-iisa kong anak ay nasa kolehiyo na sa Maynila. Madalang kaming magkita dahil sa pag-aaral niya. Kaya karamihan sa mga araw ko ay umiikot lamang sa trabaho. Trabaho sa umaga, sa tanghali, trabaho pa rin hanggang gabi. At kapag tapos na ang lahat, tsaka ko lamang mararamdaman kung gaano kalungkot ang nag-iisa. Isang Lunes ng umaga, habang umiinom ako ng kape sa beranda, lumapit sa akin ang house manager namin. Ma'am, wala na ho si Gabi. Nag-resign na. Anya na ang tinutukoy ay ang driver namin. Napapikit ako. Paano naman nangyari? Nakatanggap daw po ng offer sa abroad. Napailing ako. Pang-4 na driver ko na yung umalis sa loob ng 1 taon. Hindi naman ako mahirap pakisamahan. Hindi rin naman ako istrikto. Pero tila malas talaga ako pagdating sa paghahanap ng personal driver ko. Okay, sige. Humanap na lang ulit. Opo, ma'am. Hindi ko na iyon ganong pinagtutuunan pa ng pansin. Sa dami ng problema sa negosyo, driver ang pinakhuli kong iniisip. Hindi ko alam na makalipas lamang ang ilang araw, may isang lalaki na darating sa bahay at unti-unting babaguhin ang tahimik kong mundo. Miyerkules ng umaga, nang sabihin sa akin ng abogado namin na may aplikanteng inirerekomenda siya o irerekomenda siya. Magandang record niya, sabi nito. Mapagkakatiwalaan ba? Tanong ko. Oo, ilang taon ding personal driver ng isang negosyante. Sige, ipadala mo rito. Bandang 2:00 ng hapon nang marinig ko ang tunog ng gate. Mula sa bintana ng opisina ko ay nakita kong may lalaking pumasok sa bakuran. Matangkad, maayos ang tindig, simple lang ang pananamit. Mukhang nasa huling bahagi na ng 20s. Makalipas ang ilang minuto, ay kumatok siya sa opisina. Come in. Daan-daan siyang pumasok. Good afternoon po, ma'am. Tumango ako. Ikaw si Denver? Opo. Inabot niya ang mga dokumento niya. Habang tinitingnan ko ang resume niya, napansin kong 29 na taong gulang pa lamang siya. Mas bata kaysa sa inaasahan ko. May experience ka na ba bilang personal driver? Opo. Kaya mo bang bumiyahe ng malayo? Opo, ma'am. Maikli lamang ang naging usapan namin. Ngunit sapat iyon upang makita kong maayos siyang magsalita at marunong rumispeto. Pagkatapos ng interview, agad ko siyang tinanggap. Hindi ko alam kung bakit. Marahil dahil may kung anong nagsasabing mapagkakatiwalaan siyang tao. At sa mga taong katulad kong ilang beses nang daloko sa negosyo, mahalaga ang kutob. Kinabukasan ay nagsimula na siya sa trabaho. Hindi siya madaldal na lalaki at lalong-lalo na hindi rin siya sipsip. Ginagawa lamang niya ang trabaho niya ng maayos. At sa loob ng unang 2 linggo, wala akong maipintas. Palagi siyang maaga. Malinis din ang sasakyan at hindi kailanman nagreklamo kahit napakahaba ng biyahe. Para sa akin, isa lamang siyang ordinaryong empleyado. Wala nang hihigit pa roon. Pero yun,
ang akala ko. Isang gabi, halos magbago ang lahat. Bandang 11:00 na ako nakauwi mula sa isang meeting. Pagkapasok ko sa bahay ay agad akong nagtungo sa opisina upang tapusin pa ang ilang dokumento. Napakatahimik na ng gabing yon. Hanggang sa biglang tumunog ang telepono ko. Napakunot ako nang makita ang pangalan ng manager ng isa naming warehouse. At ang sagutin ko ang tawag na iyon. Wala pa akong idea ng emergency na sasabihin niya ang magiging dahilan upang mas mapalapit ako sa lalaking ang tingin ko lamang noon ay isang driver. Naku ma'am, may problema ho tayo sa warehouse. Iyon ang unang sinabi ng manager namin nang sagutin ko ang tawag. Bigla akong napaupo ng maayos. Anong nangyari? Nagkaroon po ng sunog sa electrical room. Napatay naman agad pero tumigil ang operasyon. Nandito na po ang engineering team. Napahawak ako sa noo. Isa yon sa pinakamahalagang warehouse ng kumpanya. Kapag natigil ang operasyon doon ng matagal, maapektuhan ang mga delivery at kontrata namin. Kailan nangyari? Mga 1 oras na pong nakalipas. Okay, sige. Pupunta na ako dyan. Pagkababa ko ng tawag, ay agad akong lumabas ng opisina. Napakatahimik na ng gabi. Halos lahat ng tao doon ay tulog na. Tinawagan ko agad si Denver. Makalipas lamang ang ilang ring ay sumagot to. Ma'am? Pasensya ka na sa oras. May emergency tayo. Wala pong problema. Papunta na po ako dyan. Mabilis ang naging sagot niya. Parang gising na gising kahit hating gabi na. Makalipas ang ilang minuto ay handa na kami. Madilim pa ang paligid nang lumabas ang sasakyan sa gate. Napakatahimik na ng kalsada. Maging ako ay tahimik din. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga posibleng problema na naghihintay sa akin. Kung gaano kalaki ang magiging gastos. Kung gaano katagal ang magiging pagkaantala. Kung paano ko ipapaliwanag sa mga kliyente. Sa sobrang dami ng iniisip ko, hindi ko na malayang ilang oras na pala kaming bumabiyahe. Ma'am, napatingin ako sa harapan. Tumigil po muna tayo sandali. At bakit? Kanina pa po kayo hindi kumakain eh. Napatingin ako sa orasan. Halos 4:00 na pala ng umaga. Hindi ko na malayang lumipas ang oras. Magpatuloy na lang tayo. Ngunit umiling si Denver. Mas mahirap pong magdesisyon kapag gutom. Hindi ko napigilang mapangiti ng bahagya. May punto naman siya. Huminto kami sa isang maliit na kainan na bukas pa kahit madaling araw. Simple lang ang lugar. Malayo sa mga restaurant na madalas kong pinupuntahan. Ngunit malinis at maayos naman iyon. Habang umiinom ako ng mainit na kape, napansin kong hindi pa to umuupo. Anong ginagawa mo? Naghihintay po. Para saan? Baka po may kailangan pa kayo. Napailing ako. Umupo ka na. Nagkatubili pa siya bago tuluyang umupo sa kabilang upuan. Doon ko unang napansin kung gaano siya kaingat sa pakikitungo sa akin. Hindi dahil mayaman ako. Hindi dahil ako ang amo niya. Kundi dahil natural na magalang siyang tao. Pagkatapos naming kumain, ay muli kaming bumiyahe. Pagsikat ng araw, ay nakarating kami sa warehouse. Agad akong sinulubong ng engineer at manager. Mas malaki pa pala ang pinsala kaysa sa inaasahan ko. Halos buong umaga akong nakikipagpulong. Sunod-sunod ang problema. Sunod-sunod ang mga tanong. Sunod-sunod din ang kailangang desisyon. Pagsapit ang tanghali, ay ramdam na ramdam ko na ang pagod. Hindi lang pisikal. At iisip ko ay mabigat na mabigat. Lumabas muna ako ng gusali upang magpahangin. Doon ko nakita si Denver. Nakatayo siya sa lilim habang kausap ang isa sa mga gwardya. Nang makita niya ako, ay agad siyang lumapit. Okay lang po kayo? Tumango ako. Ngunit mukhang hindi siya naniwala. Kailangan ninyo pong magpahinga kahit sandali. Napabuntong hininga ko. Yan ang hindi pwede. Pag kayo po ang bumigay, mas mahihirapan lahat.
Hindi ko agad nasagot yun. Sa dami ng taong nakapaligid sa akin, karamihan ay nakatuon sa negosyo ang pansin. Sa kita, sa operasyon, sa mga problema. Ngunit si Denver, ang inaalala ay ako. Kinagabihan ay hindi pa rin tapos ang lahat. Napagdesisyonan naming manatili muna sa Batangas upang magpatuloy ang pagpupulong kinabukasan. Nag-book ang kumpanya ng mga kwarto sa isang maliit na hotel malapit sa warehouse. Pagkarating namin doon ay tsaka lamang namin nalaman ang isa pang problema. Puno na po ang hotel dahil may malaking event sa bayan. Sabi ng receptionist. Napakunot ang noo ko. What? But we have reservation here. Yes, ma'am. Pero nagkaproblema lang po sa system. Napakurap-kurap ang mga mata ko. Pero after din naman ng ilang minuto, nakahanap din naman sila ng bakanting kwarto. 2 kwarto na lamang ang natira, pero magkahiwalay naman, ngunit magkatabi lang. Pagkapasok ko sa kwarto, ay agad akong nahiga. Pakiramdam ko ay wala na akong lakas. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Nagising lamang ako nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Pagtingin ko sa orasan, ay 9:00 na pala ng gabi. Binuksan ko ang pinto. Si Denver yun. May dala tong paper bag. Ma'am? Ano yun? Gabihan niyo. Napatingin ako sa kanya. Kumain na ho kayo. Bumili ka para sa akin? Tumango siya. Sabi po kasi ng receptionist, hindi pa kayo lumalabas buong gabi. Hindi ko alam kung bakit bigla akong natahimik. Matagal na rin kasing walang taong nag-aalala kung nakakain na ba ako o hindi. Maging nung buhay pa ang asawa ko, bihira siyang magkaroon ng oras dahil sa negosyo. Ngunit itong lalaking nasa harapan ko ngayon ay nag-abala pang bumili ng pagkain para sa akin. Salamat. Walang anuman ho. Ngumiti siya at akmang aalis na. Ngunit bago siya makalayo, ay bigla ko tong tinawag. Denver? Lumingon siya. Po? Salamat sa pagtulong. Ngumiti siya. Yung simpleng ngiti na hindi pilit. Trabaho ko po yun. Hindi. Napailing ako. Driver ka. Hindi mo trabaho to. Kaya salamat. Ilang segundo kaming nagkaatitigan. At sa unang pagkakataon mula nung makilala ko siya, tila pareho kaming nailang. Ako ang unang umiwas ng tingin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pagkasara ko ng pinto ay sumandal ako rito. Tahimik na ang buong silid. Ngunit napakagulo ng isip ko. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa pakiramdam na unti-unti kong napapansin ang isang bagay na matagal kong iniiwasan. Mabait si Denver. Responsable, kapagkakatiwalaan. At sa loob lamang ng ilang linggo, naging isa siya sa mga taong pinakakomportable akong kasama. Napailing ako sa sarili ko. Hindi dapat. Isa lamang siyang empleyado at ako ang amo niya. Bukod doon, higit 10 taon ang agwat ng edad namin. Napakaraming dahilan upang huwag ko nang isipin pa yun. Ngunit habang nakatingin ako sa madilim na bintana ng kwarto, may isang katotohanan hindi ko maitatanggi. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon ng pagiging mag-isa, may isang tao na muling nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. At hindi ko alam kung yun ba ang simula ng paghilom ng puso ko o simula ng isang problemang mas mahirap harapin kaysa sa sunog na nagdala sa amin sa lugar na ito. Anong oras na noon pero hindi na ako makatulog. Pagkatapos kong kainin ang dinala ni Denver na pagkain ay hindi na ako dinalaw ng antok. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o dahil ba kay Denver kaya ganitong nararamdaman ko. Ilang oras pang nakalipas, nagpa siya akong tumayo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lumabas ako ng kwarto. Sinilip ko ang hallway. Pagkatapos, pumunta ako sa kwarto ni Denver. Huminto ako sa harap. Napahawak ako sa dibdib ko. Malakas ang kabog. Hindi normal. Pero hindi ako umatras.
Kumatok ako sa pintuan niya ng isang beses. Pagkatapos noon ay bumukas agad ang pinto. At bumungad ako sa harapan niya. Mukhang kakahiga lang niya dahil bagong paligo lamang siya. Ma'am? Huwag. Putol ko agad. Natigilan siya. Tiningnan niya ako at nag-aalinlangan to. Lily na lang. Lily na lang munang itawag mo sa akin, Denver. Mahina akong sabi. Ako ang unang pumasok. Hindi ako naghintay ng imbitasyon. Isinara ko ang pinto sa likuran ko. Nakatayo lang siya sa harap ko at hindi makakilos. Para bang natatakot siyang gumawa ng kahit na anong ingay. Pero ako, alam ko kung bakit ako nandito. Ano pong ginagawa niyo dito? Gabing-gabi na. Hindi ako makatulog mula nung pumunta ka sa silid ko. May maaari ka bang maging solusyon para maging masarap ang tulog ko? Alam mo, Denver, pagod na ako mag-isa. Hindi ito sumagot. Ma'am. Lily, ulit ko ng mas mahina. 5 taon. Dagdag ko. 5 taon na walang may pakialam kung okay pa ba ako pagkatapos ng trabaho ko. Kung pagod na ba ako, kung masaya pa ba ako. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko noon, pero hindi ako tumigil. Hindi ko alam kung tama ito. Sabi ko, humakbang ako palapit sa kanya. 1 hakbang, 2, 3. Hindi naman siya umatras. Pero alam mo ngayong gabi, gusto kong maging masaya, Denver. Gusto kong maging babae. Sabi ko. Kitang-kita ako sa mga mata niya ang pagkalito dahil sa mga sinasabi ko. Daan-daan kong hinawakan ng kamay niya. Opo, Miss Callie. Ako ang unang gumawa ng hakbang. Hindi siya agad kumilos, pero hindi rin niya inalis ang kamay ko. Yun lang ang kailangan kong malaman. Kaya naman lumapit pa ako lalo. Hanggang sa halos wala ng pagitan namin. Ma'am, hindi ako ma'am ngayon. Lily lang Lily lang ang itawag mo. Napapikit siya sandali. Parang sinusubukang pigilan ng sarili. Pero ako ang unang nagtanggal ng lahat ng hadlang. Ako ang unang lumapit. Ako ang unang pumili. At sa gabing iyon, sa loob ng isang hotel room na hindi dapat naging espesyal, hinayaan ko ang sarili kong maramdaman ulit na ako ay babae pa rin. Na hindi ako nag-iisa. Nung naglapat ang labi namin, kakaibang kuryente ang naramdaman ko. At doon sa isang iglap, may naganap sa aming dalawa. At matapos ang 5 taon, hindi ako natulog ng mag-isa noong gabing yon. Kinabukasan, parang walang nangyari. Iyon ang napagkasunduan naming dalawa. Kahit hindi namin pinag-usapan ng direkta. Sa harap ng ibang tao, normal pa rin ang relasyon naming dalawa. Amo at driver, ganoon pa rin. Pero sa bawat sandali na magkasama kami, alam naming pareho na may nagbago. At hindi yun pwedeng itanggi. Hindi na pwedeng burahin ang naganap sa aming dalawa. Lumipas ang mga linggo hanggang sa naging buwan. At sa bawat araw, lalo kong naramdaman na hindi na ito simpleng pagkakamali lang ng damdamin. Pinili ko to. Pinili ko siya. At alam kong pinili niya rin ako. Isang gabi, pag-uwi ko, hindi agad ako bumaba ng sasakyan. Tahimik lang si Denver sa harap nung bigla niya akong tinawag. Lily, sabi niya. May sasabihin sana ako sa iyo eh. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang tono ng boses niya. Ano yun? Huminga siya ng malalim. Iniisip ko kasi na magpakasal. Natigilan ako nung bigla. Ano? Huwag mong sabing may iba ka. Tanong ko agad dahil nagulat talaga ako. Umiling siya. Wala ho. Lalong bumigat ang dibdib ko. Kanino? Tanong ko. Doon siya tumingin diretso sa salamin. Sa inyo. Parang huminto ang mundo ko noon.
Hindi ako agad nakapagsalita. Lily, dagdag niya. Hindi ko na kayang itago kung ano tayong dalawa. Gusto kong ipagsigawan na mahal kita. Alam mo ang wrist, sabi ko. Opo. Alam mo na employer mo ako. Alam ko. At alam mo na byuda ako. At mas matanda ako sa'yo ng ilang taon. Hindi ito madali. Tumango siya. Alam ko lahat. Pero kaya ko naman yun eh. Dahil gusto kita. Anong pakialam ko sa sasabihin ng iba? Huminga siya ng malalim. Hindi ko hinihiling na sagutin mo ako agad. Hindi kita minamadali. Gusto ko lang na maging totoo sa'yo. Na maging totoo tayong dalawa. Napapikit ako sandali. Sa loob ng 5 taon, ako ang laging may kontrol. Ako ang boss, ako ang malakas, ako ang hindi bumibitaw. Pero sa gabing yon, ako ang hindi makasagot agad. Kung papayag na ako na magpakasal sa kanya, o pipiliin ko bang manatili na lang na lihim ang relasyon naming dalawa? Hindi ko alam kung anong isasagot. Yun ang tanong, Miss Callie, na bumabagabag sa isip ko. Tumingin ako sa kanya. At sa mga mata niya, nakita ko na seryoso siya. Ako na lang ang hindi pa sigurado. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil natatakot akong mawala ulit ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Bigyan mo ako ng oras, Denver. Sabi ko. Tumango siya agad. Oo naman. Ngumiti siya ng bahagya. Pero kahit anong mangyari, kahit anong maging desisyon mo, okay lang sa akin. Huwag mo akong intindihin. Tahimik ako. Hindi ako sumagot. Alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Na pinili ko siya. Hindi ko lang alam kung anong magiging desisyon ko. Dahil iniisip ko ang sasabihin ng iba. At habang papasok ako sa bahay, may isang tanong, Miss Callie, na hindi ko matanggal sa isip ko. Ano bang dapat na desisyon ang gagawin ko? Paayag ba ako o papayag ba ako na magpakasal kay Denver? Kahit na halos 10 taon ang agwat namin. O tatanggi ako at ililihim na lang namin ang relasyon namin dahil sa maaaring sabihin ng iba. Ano ba sa tingin niyo ang pwede kong gawin? Ano bang magiging desisyon ko? Sana'y matulungan niyo ako. Nagmamahal, Lily.